sila binibigay, no? Sa totoo lang, pinalambot ng Panginoong Diyos. Pinalambot ni Yahweh ang puso ng mga Ehipsyo upang sa ganoon naman ang hingin nila ay ipagkaloob. With that, maubos yung kanilang mga ari-arian. No? So there are approximately 6,000 na kalalakihan. No? More or less, sabi ganon ay 6,000. No? 600,000, 600,000 pala. 600,000 na mga kalalakihan. Bukod pa yung mga kababaihan at mga bata, hindi pa kasama yung bilang na yun. So kung ang ratio is 1:1, edi 600 ang mga 1-2, o di, mga maabot siguro sila ng 1.5 milyon hanggang 2 milyon ang bilang nila nung umalis sila sa Egypt. And in verse 37, nagsimula na silang maglakbay. Mula saan? Sa Ramses, patungong Sukot. No? At ang dadaanan nga nila ay yung wilderness of sin. No? Yung ilang ng sin. No? Natapos na yung pagiging alipin nila sa Egypt, sa Egypto, na umabot ng 430 years. 430 years. And in chapter 13, doon naman makikita natin sa kanilang paglalakbay, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Bukod pa ito, sa mga ipinakitang himala ng Panginoon upang paalisin sila ni Paraon. So sa chapter 13, nakita nila na sa ilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. No? So kapag araw, sa pamamagitan ng haliging ulap, di ba, napakainit. Kaya tayo minsan tumitingin kung may ulap. Kasi kung may ulap, magiging malilim. So nasa wilderness of sin sila, naglalakbay sila. So pinapatnubayan sila kapag araw sa pamamagitan ng haliging ulap. Amen. At kung gabi naman, sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Siyempre, madilim din, di ba? So sa pamamagitan ng haliging apoy, haliging ulap, ipinakita ng Panginoon ang kanyang presensya at pagsama sa kanilang paglalakbay. So laging nasa unahan nila yung haliging ulap kung araw at ang haliging apoy naman kung gabi. And in chapter 14, mga kapatid, verses 1 to 14, ito na yung history kung saan ang hinabol ng mga Egyptyo, ng mga Egyptians, ng mga chariots, mga karuwahe ni Pharaoh, yung mga Israelites. At doon nga yung chapter 14 din, doon din yung pagdawid nila sa dagat na pula. The crossing of the Israelites on the Red Sea, na kung saan ay dumako sila sa puntong wala na silang pag-asa. At ang sabi ng ni Yahweh, ang sabi ni Diyos, ituro mo ang iyong tungkod sa dagat at hinati ng Diyos, hinati ni Yahweh ang Red Sea. Hinati niya ang dagat at nakatawid sa tuyong lupa ang mga Israelita. Kamanga-manga ang kanyang ginawa. And in chapter 15, ay matatagpuan naman natin yung kanilang pangangailangan sa tubig. Kaya lang mayroon itong batis, isang batis na mapait, dun sa kanilang pinaglalakbayan. So sabi ng mga Israelites, ano ngayon ang iinumin namin? So tinuruan ni Yahweh. Si Moses, inihagis ang putol na kahoy, doon, makikita natin sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi ng Panginoong Diyos, doon sa chapter 15, verses 22, ang sabi ng Panginoon doon, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan, at ang mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Egypto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. So, kaya ni Yahweh magpadala, katulad ng mga salog sa Egypt, at iparanas din sa Israel kung gugustuhin niya. So, nakarating nga, sa madaling salita, nakarating sila sa Elim. Doon sa Elim, mayroon na doong 12 balon. At mayroon na doong may mga puno na.
Siguro sila, Sister Ara, familiar na sila sa farm kasi nakarating na sila ng Dubai, no? Ito parang bihira yung farm, no? Si Sister Ed din, siguro sa Saudi, meron din, no? At 70 puno ng palma doon sa Elim, no? So iyan ay ilang background sa paglalakbay ng mga Israelites mula nang sila ay umalis, no? That is the journey. That journey began, no? So at nabasa nga natin dun sa chapter 16 from Elim, no? Verse 1, and they took their journey from Elim, and all the congregation of the Israel came unto the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month, after departing out of the land of Egypt. So nakakaisat, ano na sila? Isa't kalahating, kung titingnan mo, second month, kung halimbawa umalis na ng January 1, nasa February sila, di ba? Second month. At ikalabing araw, 5 araw daw, no? Parang second, 15th day of the second month, no? Parang January 15, parang gano'n, no? Kung umalis sila ng January, halimbawa lang yun, kung umalis sila ng January 1 sa Egypt, February 15, ito na yung record na yan. Okay? So verse 2, makikita natin. No? Nagreklamo na naman ang mga Israelites. They again complain, no, to Yahweh, to God. At sinabi nila, no? So verse 3, and the children of Israel said unto them, would to God, we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots until and when we did eat bread to the full. For ye have brought us forth into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. Sa Tagalog, mabuti pa sana'y, no? Sabing ganun mga Israelites, mga kapatid. Mabuti pa sana'y, ano, sabing ganun, pinatay kami ni Yahweh sa Egypto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. So mga kapatid, these are the people of Israel. Ito, yung mga tao na ng bansang Israel. No? They are what? Makikita natin. They are sa mga mayroon silang ingratitude. No? Sa Tagalog, no? Sa wikang Espanyol, mga ingrato, no? Mga ingrata, no? Ang mga Israelites makikita natin. Sa wikang Tagalog ay mga walang utang na loob, no? So, nagreklamo na naman sila. They lack of faith in God. Wala silang pananampalataya kay Yahweh, no? Not seeing the power of God. Kamirahin natin na ng Diyos ang dagat, no? Nagkaroon pa rin sila ng pag-alinlangan. Kailangan nila ng pagkain ng tinapay. They have forgotten quickly, no? The saving works of God. Nakalimutan na agad nila kung paano sila niligtas ng Diyos. No? How they were able to surpass the danger, no, from the Egyptians. They only think of their flesh, mga kapatid. But, verse 4, God is gracious and merciful, and the provisions came, mga kapatid. Then said the Lord unto Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. No? Pagkatapos ng complaints, there comes, mga kapatid, the provision, ano, mula sa ating Panginoon. Sa Tagalog, sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng buhay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito ay susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Nasa verse 5 po yan. And it shall come to pass that on the 6th day they shall prepare that which they bring in, and it shall be twice
as much as they gather daily. No? And in verse 6, pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, ano? And Moses and Aaron said unto all the children of Israel, at even then ye shall know that the Lord hath brought you out from the land of Egypt. Malalaman ninyo, no? No, na kayo, no? Sabi nila, ay, ang Diyos, si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Egypto. Kaya sabi niya gano'n, at bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya, sapagkat tuming gagawin ninyo ito, sa kanya kayo nagre-reklamo. Sabi ni Moses at Aaron. So, dinugtong pa ni Moses, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Yung mga quail, no? Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo. Hanggang gusto niyo. Yan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, sabi ni Moses at ni Aaron. Hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? So yan, okay? So makikita natin from verses 9 to 10, tumarap ang Israel kay Yahweh, no? And in verse 12, sabing gano'n ng Panginoong Diyos, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silyong bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang sa gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako'y si Yahweh, ang kanilang Diyos. No? And then, there comes, nagtakip silyong nga, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Wow! Kinaumagahan naman, may makapal na hamog sa paligid ng kampo. At nung nawala na yung hamog, mga kapatid, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. No? Okay. So itong mana, mga kapatid, baka pagkamalamin nyo, katulad ng picture dyan, na hindi yan buong tinapay o hamburger na bumaba, na parang Angel's Burger, no? Na bumaba mula sa langit. Hindi po. Ang itsura niyan ay katulad ng coriander seed, no? Yung buto ng kulantro, na yung laki yun, yung maliit yun, yung mga yun, ganun yun, no? Yun ang pupulutin nila, okay? At yun yung mamasahin nila, lalagyan ng hangin, at yun yung lulutuin nila, at magiging tinapay, no? So yung mga kapatid, malinaw yun na hindi yun buong tinapay o hamburger, kasi mayroong karne, no? Baka isipin ninyo hamburger, parang sa Genesis na yung prutas daw ay mansanas, na walang sinasabi sa Biblia na yun ay mansanas. Okay? So, this bread, no, are like coriander seed, maliliit na butil, no? Sabing ganon ay patulad ng pinipig, no? Ano ang layunin ng provision ng Panginoon? God has a purpose, no, for His provision. Una, mga kapatid, is to test their obedience, and the second is to reveal God's glory. To test their obedience, subukin ang kanilang pagsunod. No? Makikita natin, balikan natin, verse 16, there is a specific instruction, mga kapatid, sa verse 16. Very specific ang instruction ng Panginoon. This is the thing which the Lord hath commanded, verse 16. Gather or eat every man according to his eating. Sabi nga lang. An omer for every omer, or for every man, according to the number of your persons, take ye every man for them which are in his tents. Sa Tagalog, at itong utos niya tungkol diyan, bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa toga, kalahating salot, bawat isang tao. So ngayon, ang nangyari, verse 17, namulot ang mga Israelita, no? May kumuha ng marami at may kumuha naman ng kaunti. No? Ngunit nagtakalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. No? At yung kumuha naman ng kaunti, hindi naman nagkulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. So verse 19, ang sabing ganon, sinabi sa kanila ni Moses, very specific. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Yan ang instruction.
Makikita natin sa verse 20, ngunit ang ilan sa kanila ay, hindi nakinig kay Moses. Kinabukasan, anong nangyari sa kanilang itinago? Inuot at bumaho at itinira nila, yung itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moses, So talagang makikita natin, pasaway itong mga Israelites, So there is a provision from God. Nung may provision mula sa Diyos, galing sa langit, hindi pa rin sila matutong sumunod. Napakasimpleng instruction, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kukunin nyo lamang ay para sa araw na ito. Yung inyo lamang mapakonsume. Talagang makikita natin sigurista, Ganun tayo, Tayo mga tao, kahit mga Pilipino, sigurista tayo. Talagang kukunin natin yung pwedeng makuha, So, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan, Nagalit sa kanila si Moses. So, ipiniliwanag naman ni Moses sa kanila sa verse 23. Ito ang utos ni Yahweh, ang sabi niya, bukas ay araw ng pamamahinga. Okay? So, ibig sabihin, on the 6th day sila. Kung sa panahon natin, Sabado, nag-uusap sila ngayon ni Moses at ng mga Israelites, Bukas ay araw ng pamamahinga. Bukas ay araw ng linggo. Araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin at hindi ang hindi mauubos ay itira nyo para bukas. Yun naman yung pagkakataon na pinapayagan naman sila na magtira, magluto at magtira para naman sa kinabukasan for their tomorrow's consumption. At yun daw ay hindi nasira at hindi inuot. So nakadepende sa pagsunod sa instruction ng Panginoon. Higit sa lahat, bakit hindi nasira? Sapagkat inilalaan yun para sa araw ng Sabat, ng pamamahinga. Ganoon, mga kapatid, binibigyan ng pagpapahalaga ng Diyos. Ang araw ng Sabat, ang araw ng linggo, ang araw ng pamamahinga para sa Kanya. Sabi ka ng 6 na araw kayong mamumulot yan, ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. Ayun. So malinaw, Ibig sabihin, pag Sunday, walang mana na nakakalat. Ngayon, sa ating konteksto, sa araw ng ikapito, ikapitong araw, wala silang mapupulot na mana. Okay. Makikita ninyo, verse 27, ito na naman, pasaway yung mga Israelites. Ngunit ng ikapitong araw ay mayroon pa rin mga lumabas sa bukid para mamulot. Ngunit wala silang nakuha. Mayroon pa rin talagang namulot. May lumabas pa rin. Kahit araw ng linggo, mga kapatid. Talagang nagnegosyo pa rin. Yan ang ibig sabihin. Araw ng linggo, ay iba pa rin ang gawain, iba pa rin ang nasa isip na gagawin. Sa halip na magpahinga, sa halip na magsamba, dumulog sa Panginoon, talagang namulot pa rin. Ngunit wala silang nakuha. Ano ibig sabihin? The Lord bless His day. Yung inilaan ng Diyos na ikapitong araw ay para sa Kanya. Ibibigay mo yan para sa ating Panginoon. Amen? Para sa Kanya lang yan. Wala kang ibang gagawin. Hindi ka magninegosyo. Kaya yung mga ibang Christian establishments, mga kapatid, nakakatuwa, di ba? Pag araw ng linggo, talagang makikita mong Sabado sila. Amen? Sapagkat they recognize, how the Lord gives importance to the Sabbath day, sa Kanya araw ng pamamahinga. Tandaan natin na in Genesis, in the creation, history, ang ikapitong araw, anong ginawa ng Diyos? And God rested on the 7th day. Na mahinga ang Diyos ng ikapitong araw, on the Sabbath day. At ganoon din sa Ten Commandments, nandun yan mga kapatid. Sa Deuteronomy, nandun, na inyong, igalang ang araw ng Sabat, sabi nga. Okay, so nagaling salita, hindi sumunod yung mga Israelites, namulot pa rin sila
ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, o dito, parang nagalit na si Yahweh. Tingnan ninyo kung gano'n niya pinapahalagaan ang araw ng Sabat. Sabi gano'n ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan pa kaya susuway sa aking mga utos? Sabi ganyan. Hanggang kailan ba kayo susuway sa mga utos ko? Sabi ni Yahweh. Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Ang Diyos ang nagtakda ng araw ng pamamahinga, kaya tuwing ika-6 na araw ay bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas sa inyo. At mula noon, nagpahinga na lamang sila tuwing at 7 araw. No? Makikita natin, no? Sa mga kapatid, no? Nasubok ng Diyos ang mga Israelites, sinubukan sila sa kanilang pagsunod. Makikita natin bago sila sumunod, talagang nandun muna yung kanilang pagsuway, no? Makikita muna natin yung katigasan ng ulo, no? Maganda rin yung instruction sa atin dito ng Panginoon, no, ng Yahweh dun sa mga Israelites. I mean, nakukunin lang nila yung sapat sa araw on a daily basis, katulad ng prayer ng ating Panginoong sa Kristo. Sabi gano'n, no? Doon sa ating pinag-aralan ng Wednesday, sa ating prayer meeting, no? Sabi gano'n ay, give us this day our daily bread, no? This day. Wow. Bakit this day lang? Hindi ba pwedeng for the whole year na? Di ba? Hindi ba pwedeng panghabang buhay na ang bigay ng Panginoon? Amen? Amen. Okay, bakit kaya hindi? This day lang ang sabi ng Panginoon. God wants our faith, our dependence on Him, our total dependence on Him. Every day, tatawag tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Iyon ang dapat. Give us this day our daily bread. So makikita natin, mga kapatid, sa mga pagsuway ng Israel, no? Huwag natin gagayahin ang mga Israelita. No? Huwag tayong, sabing gano'n. Makikita, meron na palang word na pagsaway, no? Mga pasaway, no? So hanggang kailan, sabi ng Panginoon, ni Yahweh, susuway kayo sa mga utos ko. No? Huwag natin silang gayahin, huwag tayong maging pasaway, no? Kapag sinabi ng Panginoon, ang araw ng linggo, ang araw ng pagmamahinga at pagsambay sa Kanya, mga kapatid, susundin natin upang pagpalain tayo ng Panginoon. Nakita natin, di ba? May blessing sa pagsunod. At doon sa mga hindi sumusunod, mahihirapan lang sila. Pagpunta doon sa bukid, wala naman pala silang makukuha. So kapag sinabi ni Lord na manalangin ka palagi at kausapin siya, manalangin ka, kapatid, no? Give us this day, sabi mo gano'n, our daily bread speaks about our daily, our continuous, our constant communication, communion with God, no? Kapag sinabi rin ni Lord na pakabanalin mo ang iyong sarili, no? Katulad ng sinasabi sa 1 Corinthians 6:19-20 na yung ating katawan daw ay templo ng Diyos, huwag natin dudumihan ang ating sarili na ating katawan, mga kapatid. Huwag natin dudumihan to ng mga bisyo, ng mga pagsuway, mga kapatid, no? So, because of disobedience, nakikita natin, mga kapatid. Alam niyo ba, mga kapatid, kung ilang taon sila naglakbay? 40 years, no? From Egypt to Canaan. 40 years. And you know what, mga kapatid? It only takes 11 days. No? The journey should have taken only for 11 days. From Egypt to Canaan. No? So, makikita natin yun doon sa Deuteronomy, chapter 1, verse 2. Buksan ninyo sa Deuteronomy para makita kayo. Baka sabihin ninyo, parang imposible, from 400 years, from 40 years, 11 days lang pala. So, Deuteronomy chapter 1, verse 2, no? Makikita natin. Sabi ganoon sa Deuteronomy chapter 1, verse 2, there are 11 days journey from Horeb by the way of Mount Seir unto Kadesh Barnea.
Alam niyo mga kapatid, yung Horeb nasa Mount Sinai. Nandun sila sa Mount Sinai, mga kapatid. Noong kinausap sila ng Diyos. Noong kinausap nila si Yahweh. Nasa Mount Sinai sila. No? Horeb, by the way of Mount Seir, yung Kadesh Barnea, yan yung oasis. Ibig sabihin, yung lugar na masagana na may tubig, sa paanan, no? Sa south side ng Kanaan. Kung dadaan lang sila sa Mount Seir, Mount Seir, 11 days lang sa nilalakbay niya. Bakit sila umabot ng 40 years, mga kapatid? Sa palagay ninyo, mga kapatid, because of their disobedience, no? Dahil sa kanilang pagsuway. So, yun minsan, no? O kadalasan pala, ang nagiging dahilan, mga kapatid, that God, no? Totoo, nangyayari ito. There are times God withheld the blessings to us. Amen. No? God withheld the blessings because of our disobedience. Sa halip na pagpapalain tayo ng Panginoon, Kanya munang i-withheld yun, mga kapatid. Bakit? Pang matuto tayong sumunod. So, hanggang kailan, ano? Bago nakarating ang mga Israelites sa Kanaan, marami nang namatay sa kanila. Okay? So, do not withhold the blessings of God because of our disobedience. No, huwag natin gayahin ang mga Israelites. No? Huwag tayong maging pasaway. Itong mga salaysay, mga kwento na ito, itong history ng Israelites, this was given unto us as a lesson. No? Bilang lesson. Bilang aral sa atin, tingnan ninyo sa Romans chapter 15, verse 4. Romans 15:4. Let's open our Bible in Book of Romans chapter 15, verse 4. Ano sinasabi ng Bible? Romans 15:4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Ano? Sa Tagalog, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. No? Pagtitiis, mga kapatid, no? At sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. No? This is for our learnings, yung kasaysayan ng Israel. Yun ang significance nito sa atin. No? So, may iisip natin, ano pa bang kinalaman natin sa mga Israelites? And matagal na rin panahon yan. No? Ang sabi ng Bible, this is for our learning. No? Nakita nila natin how disobedient, no? Kung gaano sila nagiging pasaway, no? Sa Diyos, pasaway kay Yahweh, no? Sinabi na nga na magkuha lang ng pagkain nila para sa araw na yon, so sobrahan nila. Sinabi na nga na huwag silang kukuha sa araw ng pamamahinga, sa araw ng linggo, huwag silang gagawa. No? Mayroon pa rin gumawa. No? So this is for our learning, mga kapatid. So, God had tested their obedience. Ito yung dahilan. Kaya, tumagal yung kanilang paglalakbay at marami na sa kanila ay namatay na, no, bago pa nakarating sa Kanaan. Even Moses, hindi siya nakarating sa Kanaan. Ang nakarating ay sino? Sino ang nakarating? Sila Joshua, no? Si Caleb. Ang mga nakarating sa Kanaan. Dahil tumanda na si Moses. No? Tumanda na sa consumption siguro as a leader ng mga pasaway. No? Namatay tuloy siya sa consumption. Okay? So, ipahayag, pangalawang layunin ng provision ng Panginoon. Okay? To reveal God's glory. Ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. No? So, sabi sa verse 12, sabi gano'n,
narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang sa gusto nila. Ito yung sabi ni Yahweh. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. To reveal the power of God. Their God, no? Na siya ang kanilang Diyos. Their God, the God of Israel, our God, no? Is a powerful God who can provide, amen? Who can provide everything. Who can supply all our needs. Kayang ibigay ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan. Kaya ang sabi nga nun sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added. Bakit added? Diba? Shall be added unto you. No? Idaragdag. Ibig sabihin, bonus na lang. No? Extra na lang. Diba? Okay, extra rice, diba? Parang gano'n. Extra blessing. Idaragdag na lang ng Panginoon. Ibig sabihin, blines ka na ng Panginoon sa maraming bagay. Unahin mo lang, no? Seek first His kingdom and His righteousness. The light, the strength that we have in our life, no? Na mayroon tayo sa buhay natin, that's already a blessing from God. Amen? Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang buhay natin. Ang lakas natin. Kayang kunin yan ng Panginoon anumang oras. Kung gugustuhin ng Panginoon. Diba? Naalala ko yung Bible studyhan namin dati. Dahil prayer time na, sabi ko ay, pagpasalamat natin sa Panginoon. Yung mga naging kita natin sa pamagitan ng paghahanap buhay natin. No? Sabi ba naman niya, ba't kayo pagpapasalamat niyan? Ako naghanap buhay. Sabi niya, siyang nagtrabaho. Sabi ng Bible, it is God who gives you the power to get wealth. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na makapagtrabaho, na makapaghanap buhay, to get wealth. Yung kalakasan mo ay kapangyarihan mo na ginagamit upang makapaghanap buhay. Yung karunungan mo ay kapangyarihan mo na ginagamit upang magawa mo yung tungkulin mo, no? At makapaghanap buhay. Ang buhay na mayroon ka ngayon, ibigay ng Diyos. No? It is He who gives the power to us to get wealth, mga kapatid. Okay? So, our God, our Jehovah Jireh, now our God is our provider, mga kapatid. Ang siya nagkakaloob ng lahat to reveal His glory upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Okay? So, God provided for them, mga kapatid, makikita natin sa Biblia, magpo-provide ang Panginoon sa kanila, no? Sa kanilang paglalakbay. And for 40 years, ang kinakain nila ay quail and manna. For 40 years. Nahinto na ito nung nandun na sila sa Kanaan. Sapagkat ang Kanaan is a place of honey, milk and honey. Sagana doon. Yun ang lugar na gustong paglagyan sa kanila ng Panginoon. Puno ng milk and honey. No? Kaya alam niyo, napunta sila doon, may mga giants na. No? At doon, ayaw na nilang tumuloy. Nandun yan sa Book of Numbers. At dahil doon, ayaw nila, natakot sila. Nag-rebelde na naman sila sa Diyos. At galit na naman sa kanilang Panginoon. No? Sapagkat wala silang pananampalataya sa Diyos. So, ang dami nang ipinakita ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanila. Andun pa rin yung kanilang takot. The purpose of God's provisions to test their obedience. Mga kapatid, nangyayari dito sa atin, kahit hindi na ito Old Testament. Sometimes, when God gives us the blessing, doon tayo nung natitest. Minsan, pag wala tayong blessing, we are tested.
Pag mayroon naman tayong blessing, kung kailan tayo nagkaroon ng blessing, no, doon din naman tayo nasusunod. Pag may pagpapala na tayo, pag may blessing na tayo, no, we become more, we become more complacent, we become more, stagnant pagdating sa ating spiritual na buhay. Sagana di ba? Walang pangangailangan. Nandiyan ang lahat. May pambili ng grocery, di ba? 5,000, 10,000 a month na grocery, walang problema. Di ba? Malusog ang lahat. No? May lahat ng pangangailangan. Pag-aaral. So lahat nandyan. No? So, yung mga time na yan, when we are blessed by God, one thing that we can learn from here. When we are blessed by the Lord, the more we should bless Him. Dapat mas lalo at higit natin siyang pagpapalain. Amen? Amen. Hindi yung nakakalimot tayo. Kaya ang gusto ng Panginoon give us this day. Sabi ng Panginoon, this day, kasi you need to be dependent on God. There must be total dependence on God. Amen? Amen. Kung binigyan ka ng Panginoon, sabi mo, give us our daily bread. Binigyan ka ng Panginoon ng pang 1 year na blessing. On that day, ilang buwan ka ngayon, hindi matagpuan ng Panginoon. Hindi ka nagsisimba, hindi ka nananalangin, hindi ka nagbabasa ng Biblia. No? At pagkatapos ng isang taon, saka lang umilalapit sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon yon. Amen? Ang gusto niya, give us this day our daily bread. So the purpose of God's provision is to test our obedience and to reveal His glory to us. And another relevance naman ito sa atin, sa ating panahon, mga kapatid, God's special revelation of His glory. Jesus Christ was revealed unto us during the New Testament times. Sa Old Testament, wala pa ito. No? Pero alam niyo mga kapatid, ang kasaysayan ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan, lahat ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo yan mga kapatid. The Lamb, yung pagsasakripisyo ng kordero, ang tinutukoy doon, these are the picture of Jesus Christ, the coming of the Lord Jesus Christ, who will become our Lamb, the sacrificed Lamb, the Lamb of God. Itong mana na ito on the Old Testament is a picture of God's blessing, the special revelation. Is the picture of Jesus Christ. He came down from heaven. Kaya anong sabi ng Bible? No? Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. No? Amen. The Lord Jesus Christ is the bread of life. So sa panahon natin, ito yung relevance nito mga kapatid. Wala nang mana, di ba? So, katulad ng Israel, so katulad ng nabanggit ko kanina, yun ay for 40 years lang during their journey. No? So the Bible says, Jesus is the bread from heaven. Makikita natin yan sa John chapter 6, verse 24. John chapter 6, verse 24. Jesus is the bread from heaven. Siya ang ating, tinatawag nating tinapay ng buhay. Kaya yun ang dahilan, kaya tayo ay, isa rin sa dahilan, tayo ay nagkakaroon ng pag-alaala, tungkol sa ating Panginoon, the breaking of bread, ang katawan ng Panginoong Kristo, ang sinisimbolo ng tinapay na iyon, mga kapatid. Jesus is the bread from heaven. John chapter 6, verse 24. The Bible says, when the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping and came to Capernaum seeking for Jesus. Yung mga tao dito, yung konteksto nito, ang mga tao hinahanap si Jesus Christ. Bakit kaya? And when they had found him on the other side
of the sea. They said unto him, Rabbi, when camest thou hither? Ang sabi sa kanila ng Panginoon, Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Ang context nito mga kapatid, yung pinaka-background nito, bago ito nangyari, ito yung feeding of the 5,000, the multitudes. Kung saan, nakakita yung mga disciples, si Philip, ng bata, na may dalawang isda, 5 tinapay. Diba? Limang kinakanta natin yan, 5 tinapay, 2 isda. Okay? So, yun yung background noon. So ngayon, yung mga tao, siyempre, nabusog sila. Ito na naman, parang kumbaga, nagbigay ng ayuda dito. Napalitaan nila, nandun yung nagbigay ng ayuda. Lipat na naman, takbo na naman sila doon. So parang ganon. Eh, ang tanong ng Panginoon, sabi nila, Verily, verily, I say unto you, ye seek me, hinahanap niyo ako, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Sapagkat nakakain kayo ng tinapay at nabusog kayo. Ang sabi ng Panginoon, ito, labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting. No? Huwag kayong, mag-labor. Huwag kayong maghirap, huwag kayong magtrabaho para sa meat which perisheth, nabubulok, but for the meat which endureth to everlasting, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed, sabing gano'n, Sabing gano'n dito sa verse 32, Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Siya yung true bread from heaven. For the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Sabi nga sa verse 35, And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Mga kapatid, the Lord Jesus Christ is the bread of life. John 6:35, makita natin doon mga kapatid. And in John 6:51, ang sabing ganon, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Yan ang sabi ng Panginoon sa John chapter 6, verse 2. Therefore, mga kapatid, Jesus Christ as God's special revelation to reveal His glory, Jesus Christ as the bread of life, tinapay ng buhay. Anong ibig sabihin niyang Panginoon? Na siya ang tinapay ng buhay. Literal ba yun? Kagagatin natin siya, kakainin natin siya? Hindi mga kapatid. Inumin ang kanyang dugo. We must seek God's will. Sabi niya sa John chapter 4, verse 34, Jesus said unto them, My meat, my meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. Ano ang meat natin bilang mananampalataya? Ano yung ating pagkain bilang mananampalataya? We must seek God's will. Yun ang will ng Panginoon. Yun ang meat niya, ang masunod, ang will ng ating Panginoong Diyos na nasa langit. At gampanan ang matapos ang ipinapagawa sa Kanya, ang mamatay dun sa krus at muling mabuhay. Second, mga kapatid, we must seek spiritual things. Tingnan natin sa Galatians 5:17. Buksan ninyo ang inyong mga Bible sa Galatians chapter 5, verse 17. Sabi gano'n ng Galatians chapter 5 verse 17, For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to another, so that ye cannot do the things
that ye would. No? Sa Tagalog, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ano ibig sabihin ng Apostle Paul dito? Kaya napipigilan kayo sa nais ninyong gawin. When we serve, that is spiritual things. When we pray, that is spiritual things. When we read the Bible, when we study the Word of God, when we listen to the Word of God, when we meditate the Word of God, that is spiritual thing. When we worship the Lord Jesus Christ, no? Sa kanyang bahay sa bahay, that is spiritual things. Mga kapatid. Amen? Tama? Amen. Spiritual things siya. At ayaw ng laman yan. Yun. No? Magkalaban sila ng laman. Kaya nga minsan parang ang hirap bumangon sa araw ng linggo. Di ba? Yun yung dahilan. Kaya nga minsan, ang hirap manalangin. Antok na. Di ba? Kaya ang hirap gawin ng spiritual things when we become more carnal. Kaya doon natin babalikan yung Romans chapter 12. Na isa-sacrifice natin yung sarili natin. We must offer ourselves as sacrifices to the Lord. Nandun yung sacrifice. Isasantabi natin yung flesh. No? So that, no? Sabi ko ni Apostle Paul, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ang nais ditong gawin, yung mga spiritual things. Bakit? Naglalaban yung spirito at laman. At ang sabi ng Bible, he that worship God must worship Him in spirit and in truth. So you cannot worship Him only by flesh. Because God has no flesh. He has only spirit. No? Therefore, if you come to Him, you must worship Him in spirit. Sa spirito. No? Kaya yung ating isip, mga kapatid, yung puso natin, when we listen to God's Word, doon papasok yung Romans 12, we must sacrifice everything. Anong gagawin natin? Set aside many things in our minds. Talagang didisiplinahin natin sarili natin. Nandito tayo sa bahay-sambahan. Kailangan yung puso ko, yung isip ko ay nakatuon sa salita ng Diyos. Hindi ko muna iisipin yung naiiwan kong mga gagawin sa bahay. Minsan, pinapalit natin sa salita ng Panginoon, mga basura. No? Niisip natin, baka yung mga basura doon, nagkalat na. Naiwan ko yung makalat yung bahay. See? Salita ng Diyos ang katumbas sa spiritual things, no? Pero ang iniisip natin. So, yes, physically we are present. Dapat, kapag physically present tayo, siguraduhin din natin spiritually present din tayo, mga kapatid. Amen? Amen. So, ganoon mga kapatid, sapagkat naglalaban ang laman at ang spirito, we must seek spiritual things. No? Kasi yung mana from heaven, nakita ninyo, nung hindi sumunod ang mga Israelites, ano nangyari? Iluod, nabulok. No? Because these are the example, the representation of mga bagay na hindi spiritual. It was given by God as material blessing. As material blessing, not as spiritual blessing. Amen? Yun yung mana. Tandaan natin, ibinigay yun ng Diyos not as spiritual blessing, but as material blessing. Kaya yun nabulok. Kasi kung yun ay spiritual blessing, katulad ng eternal life, hindi yun mabubulok. Di ba? So, material blessing yun.
Makikita rin natin na may lesson din doon ng material blessing. Saan ang gagaling? Sa Diyos pa rin. Di ba? Although nabubulok siya. Di ba? Lahat ng bagay dito, nasisira. Di ba? Naluluma. Amen? Hmm. So, galing pa rin sa Diyos. Pero, ang nice ng Panginoon, no? Na ipagkaloob talaga sa atin, ang spiritual blessing. Ang Panginoon sa Kristo. Amen? Amen? Ang buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Wala ka pang relasyon, personal na relasyon sa Panginoon, hindi mo pa alam, ano? Kung saan ka pupunta pag namatay ka, bawian ka ng buhay. O, ako, naganda na example ko eh. Halimbawa, natuloy yung gera ng China at ng Taiwan. Lumipad yung rocket, bumagsak dito sa gitna natin, patay tayong lahat. Importante, tiyak mo ba kung saan ka pupunta pag ikay namatay? Yun ang unang-una. Di ba? Hindi yung material. Hindi yung gera na. Kailangan magtabi na tayo ng mga pagkain. Yung kagad. Para tayong mga Israelites noon, mga kapatid. No? Nauunahin natin yun. Unahin natin yung bread from heaven. Amen. Yung magbibigay sa atin ng buhay na wala hanggan. Saan tayo ngayon pag tayo namatay? Tinanggap na ba natin ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas? Amen? Amen. So we must seek spiritual things. People must seek spiritual things. Yung mga hindi mananampalataya, kung tutusin, dapat yun ang iuna nila. Amen? So, tayo rin mga mananampalataya, kahit sabihin mo mananampalataya na tayo, we must seek spiritual things. Then we must seek for our spiritual nourishment, mga kapatid. Spiritual nourishment. Kumakain tayo, no? 3 times a day. Diba? Mayroon pa tayong merienda sa umaga, merienda sa tanghali, at sa hapon, mayroon pa tayong midnight snack. Kaya tayo ay lumulobo. Tumataas yung ating mga minerals sa katawan. No? Dati yung mga minerals nasa earth. Ngayon yung mga minerals nasa katawan na natin. Puno na ng oil. Puno na ng may bato na sa loob ng katawan. Di ba? Sa labas lang yung bato. Nagkaroon na ng bato sa loob ng katawan. Sa dami ng ating kinakain, mga kapatid. Bakit? We seek more on ating mga fleshly desire. No? Nourish natin yung ating katawan. Pero yung ating spiritual na katawan, no, ay hindi natin binubusog, mga kapatid. Dapat we seek for our spiritual nourishment. Yun ang kulang ng mga Israelites. Hindi nila inuuna yung pagsunod sa Diyos. Ang inuuna nila yung malamanan yung tiyan nila. Tama? Amen. Nakita natin yun, aral natin yun sa kanila, di ba? Mga kapatid, so we must seek for spiritual nourishment. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone. Yung bread dito na tinutukoy, yung literal na bread. No? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. No? Kundi sa mamagitan ng salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito yon, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Na nagmula sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Punuin natin, pakainin natin yung sarili natin ng salita ng Diyos. Amen? So sa halip na kung ano-ano yung mga binabasa natin, ini-scroll natin, salita ng Diyos, mga kapatid, ang ating kainin. Yun ang sinasabi ng Panginoon, ang sino mang kumakain ng aking laman, yun ang tinutukoy niya, spiritual. No? Hindi tayo zombie, nakakadating natin physical ang katawan ng Panginoon. Hindi ganun, mga kapatid. That is, he is referring to the spiritual meat, spiritual food, spiritual nourishment of our body. And then lastly, we must seek for our spiritual satisfaction. Sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill. Ang magnanakaw ay dumarating para magnakaw at tumatay at to destroy. And I am come
that they might have life. Dumating ang Panginoon upang magbigay ng buhay, and that they might have it more abundantly. Na tayo ay maging sagana sa buhay spiritual natin. Hindi sagana sa buhay physical lang, no? No? Buhay spiritual. Pagpasaganahin natin, mga kapatid, yung ating buhay spiritual. Ang buhay pananalangin natin. No? Pagka yung malabong Kristiyano, kapag ikaw ay spiritually nourished, when you speak, when you talk, no? Ay, naririnig sa iyo ang salita ng Diyos. Kasi umaapaw na sa iyo eh. Di ba? Busog na busog ka na eh. Di ba? Parang yung mga bata, pag sagana masyado sa gatas, di ba? Makikita mo, ang ganda ng skin, malusog, di ba? No? Ganun din tayo. Ano kaya yung kalagayan natin spiritual, mga kapatid? Mataba kaya tayo? Hindi mataba kasi hindi malusog yung mataba. Malusog kaya tayo o malnourished tayo? Yung spiritual natin, mga kapatid. Amen? Amen. So dapat yun ang isip natin. Jesus Christ as the bread from heaven. Siya ang tinapay ng buhay. We must seek Him. We must seek God's will. We must seek spiritual things. We must seek for our spiritual nourishment and spiritual satisfaction. Amen. May the Lord bless His word this morning. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa aral mula sa kasaysayan ng Israel. Katulad ng sinabi ng inyong salita sa Roma, this was written, O Lord, for our learning. Upang kami ay matuto, ito ay sa aming ikatututo. Nakita namin that the Israelites, they seek, O Lord, for material things. Bagamat kailangan namin to, knowing na bubuhay pa kami physically. But we must give importance, Panginoon, sa mga spiritual na bagay. Kami dapat magbigay ng importansya sa inyo, aming Panginoong Hesus, na amin pong tinapay ng buhay, the bread from heaven that was given by the Father to us. And we must seek Him to do your will, to do the will of the Lord Jesus Christ, to be satisfied with Him, to seek Him, to nourish our physical, not just physical, but spiritual body, our life, Panginoon, our personal relationship, Panginoon. Kung paano ang physical namin katawan ay minonorish namin sa magitan ng pagkain, ganun din, pakakainin namin, Panginoon, ang aming katawan, ang aming katawang spirito. Our spirit, our soul must be filled with your word, Panginoon. Our mind must be filled with your word. Ang aming pong mga salita dapat ay namumutawi ang inyong salita. Ang aming pong puso ay dapat puspos ng inyong salita. Ng mga spiritual na bagay, Panginoon. Salamat po sa inyong paalala sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay manatiling na nakapikit. Kung ikaw po ay kapatid na hindi pa nakakatiyak ng iyong patutunguhan, kung ikaw ay bawian ng buhay, ito yung oras, ito yung panahon, mga kapatid, upang tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Iyong itanong sa iyong sarili, na kapag dumating ang paghuhukom, nakahanda ka bang humarap sa Panginoon? Kung dumating ang kamatayan, alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung hindi mo pa natitiyak, kapatid, kaibigan, taas mo ang iyong kamay at aming ipapaliwanag sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na may katiyakan ng kaligtasan. Sa sino man na hindi pa nakakatiyak ng kanilang katutunguhan kapag sila'y namatay, itaas ninyo ang iyong kamay
At kami po ay nakahandang magpaliwanag sa inyo. Mangusap nawa sa inyo, Panginoon. Ngayon, mga kapatid, kung ikaw naman ay nakakilala na sa Panginoon, nais mo magsuko ng iyong buhay, sapagkat nakita mo na katulad ng Israel, ay patuloy kang nagpapasaway sa Diyos. Nakita mo na ang blessing ng Panginoon ay na withheld dahil sa katigasan ng puso mo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Iyong isuko ito sa ating Panginoon. Kung mayroon kang hindi pa na isusuko ngayon sa ating Panginoon, at mas binibigyan mo ng pagpapahalaga ang bagay na pang pisikal, pang karnal, pang laman, isuko mo ito, kapatid. Mas bigyan mo ng importansya ang panawagan ng Panginoon. He is the bread of life. Siya ang dapat na hanapin mo, saliksikin mo, puspusin mo ang iyong spiritual kalagayan at ang iyong kaluluwa sa mamamagitan ng ating Panginoon. Sa pagganap ng kanyang kalooban, sa paggawa ng kanyang ninanais sa buhay mo, Panginoon. Ng Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa inyong patuloy na pagkilos. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang nalalabing gawain ng aming oras na ito. Itong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen.